tayo po ay muling nagpapasalamat sa napakalaking pribilehiyo na maging parte po ng gawain natin ngayong hapon. As we know, ginugunita po natin this afternoon ang Lord's Table. At ito po ay hindi ay posible lamang sa mga tunay na anak ng Diyos. Ito ay nagiging makabuluhan dahil sa gospel. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo Jesus, ito po yung dahilan kung bakit posible na tayo bilang makasalanan ay makalapit sa Panginoon. Kung bakit meron tayong pagkakataong makijoin sa fellowship of the saints. At kung babalikan po natin a few months ago, so pinag-usapan po natin yung about sa katotohanan ng pagiging Diyos ni Kristo Jesus. Makita po natin yun sa 1 John chapter 1, verses 1 to 4. Sabi doon, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. For the life was manifested, and we have seen it and bear witness, and shew unto you that eternal life which was with the Father and was manifested unto us. That which we have seen and heard declare unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And these things write we unto you, that your joy may be full. So yung fullness, the true fullness of joy, yun po yung ating pinag-usapan last time. Ang katotohanan ng buhay ni Kristo, yung kanyang pagiging Diyos. Kasi that time, there are false teachers claiming na Jesus Christ is not truly God. Ganun yung mga paniniwala nila. Pero napatunayan natin na hindi yun totoo. So yung mga kaaway na sumisira dun sa katotohanan na yun, and even up to this point, there are false teachers na pinipilit sirain yung katotohanan na yun. Pero alam natin na hindi sila mananaig sa kapangyarihan ng ating banal na Diyos. And that's where our confidence comes from. Those truths we can trust. Why? Bakit natin pwedeng pagtiwalaan yun? Because it comes from our one true and infallible God. At ngayong hapon po, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral in 1 John chapter 1, verses 5 to 7. I may invite everyone to please stand as we read God's Word. 1 John chapter 1, verses 5 to 7. This then is the message which we have heard of Him, and declare unto you, that God is light, and in Him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan, minsan pa kami lumalapit sa inyo sa hapong ito. Alam namin, O Diyos, na kayo ang ilaw, Panginoon. There's truth, there's holiness and righteousness, Panginoon, sa inyo. And we ask, Lord, na tulungan niyo kami, Panginoon, na makapamuhay nang naaayon, Panginoon, sa inyong kalooban. Help us, Lord, to understand your word. Illuminate us, Lord, with your Holy Spirit so that we can understand, maipamuhay namin at talagang tumimo, Panginoon, sa aming mga puso't isipan, yung mga truths na gusto nyong ihayag sa amin this afternoon. Kayo nawa ang maluwalhati at maitaas. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. We sit down. So the title of our message, short message for this afternoon, Illuminated Paths, Walking in God's Righteousness. So 1 John chapter 1, verses 5 to 7.
So, nakapanood na po ba kayo ng isang palabas kung saan may isang maliit na bangkang pangmangingisda ang nasa gitna ng karagatan, sobrang dilim, and then mayroong unos, may bagyo, na talagang hinahampas yung maliit na bangka. Matitinding alon, hagupit ng hangin, and even yung lakas ng ulan. Alam natin na this is something na ayaw nating maranasan. Sobrang nakakatakot nung ganung pangyayari. At habang hinahampas ka ng malupit na alon, malalakas na hangin at ulan, so yung bangka, alam natin kung gaano kahirap para dun sa mandaragat na i-navigate yung bangka na iyon. Sobrang nakakatakot. Ano mo na lang gusto niya, makarating na dun sa pangpang. The problem is, andun yung sobrang dilim, sobrang darkness. May nakaranas na po ba ditong magbiyahe sa gitna ng karagatan? Diba, pag sobrang dilim na yung gabi na, halos talagang wala po kayong makikita. Imagine, with that kind of darkness, tas nasa gitna pa kayo ng bagyo. Imagine yung takot, the struggle, hindi mo alam kung saan pupunta. Some boat, they may have apparatus that will help them navigate, but when all else fails, what's their only hope? Ano yung kanilang tanging pag-asa? It is to see a lighthouse. Or sa Tagalog, parola. So ano ba ang silbi? Or what's the purpose of lighthouse? It is to give illumination, to give light dun sa mga ganung uri ng pangyayari, dun sa mga bangka, mga bangkero na nasa gitna ng panganib. Pag hindi na nila nakikita yung pupuntahan nila, yun yung ilaw na kanilang sinusundan. Yun yung nagbibigay sa kanila ng pag-asa na mayroon silang pupuntahang mafe-feel nilang safe sila. Kasi pag nakita nila yung parola, it means malapit na yun sa dalampasigan or sa pangpang. This simple analogy, so makikita po natin doon, na yung mga madilim na tagpo sa gitna ng karagatan, kasama na yung unos at yung bagyo, ay sumisimbolo sa kadiliman at kasalanan na walang kasiguraduhan at puno ng panganib at kapahamakan. At yung maliit na bangka na yung maliit na bangka ay kumakatawa naman dun sa mga taong naglalakbay sa mundo. Nakadalasan ay nakikipaglaban sa hirap ng buhay, sa tukso, at sa kasamaan nito. And yung lighthouse, kasama na yung ilaw nito, ay sumasagisag sa Diyos at sa kanyang katotohanan na nagliliwanag sa landas tungo sa kaligtasan at katuwiran. At ang mga mandaragat o yung mga sailor na humaharap, naglalakbay, nagnanavigate, talagang sumasagwan tungo doon sa liwanag at nakatuon yung kanilang paningin doon sa liwanag, ay kumakatawan sa mga taong pinipiling lumakad ayon sa liwanag ng Diyos. Pinipili nilang magkaroon ng pakikisama or fellowship sa Diyos at namumuhay ng ayon sa katotohanan. Hindi pwedeng sabihin nung mandaragat or nung bangkero na siya ay ginagabayan or sumusunod siya doon sa ilaw, pero siya ay patuloy na palayo ng palayo doon sa pampang or doon sa liwanag na kanyang sinusundan. Likewise, we cannot say that we have fellowship with God if we continue to walk in darkness. Because walking in the light, as the lighthouse guides the sailor, leads us to a place of safety, truth, and true fellowship with God
and with the fellow saints. Yung pong simpleng analogy ng ating topic, ang ating pagbubulay-bulayan po ngayong hapon na ito, based po dun sa ating text, kung saan ito po ang magbibigay sa atin ng understanding about sa characteristic or katangian ng Diyos. At bilang mga nagsasabing anak ng Diyos, ano yung required sa atin? Paano ba dapat tayo namumuhay bilang mga anak ng Diyos? This will also serve as a test if we really have genuine faith. Dahil pag po pinagpatuloy natin yung pag-aaral ng 1 John, mapapansin po natin, marami pa pong iba't ibang uri ng test ang ilalatag si Apostol Juan upang talagang magkaroon ng confidence yung mga kanyang sinusulatan, yung mga kapatiran, doon sa pananampalataya na meron sila. And this is also to test yung mga claims ng mga false teachers. Remember, may mga false teachers na naglipana noong time na yun ni John. At doon sa mga sinulat ni John, at doon sa text na pag-aaralan natin ngayon, is merong isang claim na kinakalaban or sinasagot si Apostle John. At ang layunin po natin sa pag-aaral natin, tayo po ay magkaroon ng pagsasaliksik sa ating mga puso if we really have genuine faith in God. Dahil ang katotohanan po is hindi po natin to maitatago sa liwanag ng Panginoon. Pangalawa, maging malinaw sa atin ang ating pangangailangan kay Kristo Jesus. At bakit mahalaga na araw-araw ay ipamuhay natin ang gospel? Bakit araw-araw mahalaga na tayo ay lumakad sa kaliwanagan ng Panginoon? Yung pong ating pag-aaralan ay hinati ko po sa dalawang parte. First is the foundational truth, which can be seen in verse 5. And then the other part is the two types of walking. Dalawang uri ng paglakad na makita po natin sa verses 6 and 7. So let's look to the foundational truth. In verse 5, makikita natin, sabi dito, "This then is the message which we have heard of Him, and declare unto you that God is light, and in Him is no darkness at all." Ano yung foundational truth na makikita natin dyan? That God is the ultimate source of light, truth, and holiness. God is the ultimate source of light, truth, and holiness. Sa parte po na ito, inihahayag ni Apostol Juan ang mensahe na kanilang narinig mula kay Kristo. So this is first-hand information that they heard from Jesus Christ. Dito binibigyan diin ni Apostol Juan ang ilan sa katangian ng Diyos, kasama na rito si Kristo, ang katotohanan na ang Diyos ay liwanag at walang anumang bahid ng kadiliman sa Kanya. Alam niyo po, kapag pinag-usapan po natin ang liwanag at kadiliman, ito po ay mga kilalang simbolo sa Bible, mga kilalang tema sa Biblia. So intellectually speaking, when we talk about light, light refers to biblical truth. Biblical truth, while darkness refers to error or falsehood. Ano po yung sinabi sa John chapter 3 verse 20 to 21? John chapter 3 verse 20 to 21. Sabi dito, "For everyone who does evil hates the light and does not come to light, so that his deeds will not be exposed. But the one who practices the truth comes to the light, so that his deeds will be revealed as having been performed in God." So makita natin dyan
na yung mga tao na gumagawa ng masasama, ayaw nila ng liwanag. Ayaw nila ng ilaw. Why? Because they know that their deeds are full of lies. Walang katotohanan. At pag lumapit sila sa ilaw, ano mangyayari? Ma-expose yung kanilang mga kasamaan, yung kanilang falsehood, yung kanilang mga kamalian. At yung mga lumalakad naman sa katotohanan, they come to the light. Lumalapit sila sa liwanag para mapakita na ang kanilang mga gawa ay totoo. Dahil ito ay nanggaling mismo sa Diyos. So, mata natin. So, pag pinag-usapan natin ang ilaw, it refers to biblical truth. And darkness refers to error or falsehood. So that's intellectually speaking. And morally speaking, light refers to holiness or purity, kabanalan, while darkness refers to sin, wrongdoing, or immorality. So in 2 Corinthians chapter 6, verse 14, sabi dito, be ye not unequally yoked together with unbelievers. So, lagi nating sinasabi yan sa mga kabataan natin, especially those who would like to enter in a relationship. Be not unequally yoked with an unbeliever. Bakit daw? For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? At matindi pa yung binanggit dun sa huli. And what communion hath light with darkness? So hindi talaga po pwedeng pagsamahin. Kaya ganun na lang yung paalala natin sa ating mga kabataan na huwag makipamatok sa mga unbelievers. Dadahilan natin, i-evangelize natin sila. Masasabi ba natin, kaya natin silang iligtas? So in the first place, let's not do it. Dahil yun ay pagsuway sa kautusan ng Diyos. Ano sinabi ng Diyos? Be ye not unequally yoked with unbelievers. Maraming tao nagtatanong sila, bakit ganito yung relasyon namin? Puro problema. Kasi on the first place, hindi nila sinunod yung kalooban, hindi nila sinunod yung utos ng Panginoon. Sinunod lang natin yung utos ng Panginoon, sana we save ourselves from hundreds of headaches. So hindi pwedeng pagsamahin because walang mangyayaring communion, walang mangyayaring fellowship ang righteousness with unrighteousness and light with darkness. Ano pa yung sinabi sa John chapter 3 verse 19? And this is the condemnation. Ito ang paghahatol daw. That the light is come into the world and men love darkness rather than light because their deeds were evil. So this talks about the depravity of men. Na dumating na ang ilaw, dumating na ang Panginoon. Pero ano daw ang ginawa ng mga tao? They rather choose darkness rather than light. Because their deeds were evil. Sabi ni Spurgeon, ganito daw ka-deprave ang tao. Kahit na nasa harapan mo na daw ang Panginoon, mas pipiliin mo pa rin daw gumawa ng kasalanan. That's how depraved human is. So this is the foundational truth na gusto nating maintindihan. Gusto nating talagang ipamuhay that God is light. The gospel of God is light. Tayo bilang mga nagsasabing mga anak ng Diyos, ang tanong sa atin, malinaw ba sa atin yung katotohanan na ito, na ang Diyos ang ilaw, siya ang liwanag? Tayo bilang mga magulang, pinapangaral ba natin ito sa ating mga anak? Na ang Diyos ang liwanag,
na tayo bilang mga tao, tayo ay pinanganak sa kasalanan na minana natin sa ating mga ninuno, sila Adan at sila Eva. Pinapangaral ba natin ito sa ating mga anak? Dahil doon magsisimula sa ating mga tahanan. I hope we do. We must preach Christ as the beacon of hope, righteousness, truth, and life. Kasi wala namang iba eh. Wala namang ibang choice. It's only Christ. It's only God. Anong sinabi sa John chapter 8 verse 12? Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that follow me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Tanging kay Jesus lang tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. I hope pinapangaral natin yan sa ating mga sarili, sa ating mga tahanan, sa mga tao na nasa paligid natin. That's a foundational truth na kailangan natin ipamuhay araw-araw hanggang tayo bawian ng buhay. Now, let's talk about the two types of walking. Dalawang uri ng paglakad na makita natin sa verses 6 and 7. In verses 6 and 7, we will see the application of this foundational truth. So dito natin makikita ang isa sa mga sagot ni Apostol Juan sa mga kasinungalingan ng mga false teachers. So marami sa mga bulaang mga mangangaral, mga false teachers, ang naniniwala na meron daw silang pakikisama or fellowship sa Diyos kahit na sila ay namumuhay sa kasinungalingan or kasalanan. So that is, I remember yung term na sinabi ni Pastor Eric, oxymoron. So hindi siya pwedeng mangyari. Na ikaw ay sinasabi mong meron kang fellowship sa Diyos, but you continue to walk in sin. So sa paano paraan? Kung matatandaan po natin, yung mga bulaang mangangaral na to ay hindi sila naniniwala sa full deity ni Christ. Kaya nga, anong tawag sa kanila? Mga sinungaling. They do not hold the truth. Ito po yung nagpapatibay nung pagiging mga bulaanan nilang mga mangangaral. At yun po, yung sinasagot dito ni Apostle John, doon sa verses 6 and 7. Ano yung sinabi niya sa verses 6? If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. So dito natin makikita yung sagot ni Apostol Juan doon sa mga nagsasabing meron silang pakikisama or fellowship sa Diyos kay Kristo, ngunit patuloy na lumalakad sa kadiliman or kasamaan. Sila daw ay mga Sila ay mga sinungaling at hindi gumagawa ng katotohanan. Ito yung sinasabi ni Apostle John dun sa John chapter 3 verse 19. Men love darkness rather than light because their deeds were evil. So base dun sa may nauna nating analogy, paano natin masasabi na sumasagwan tayo, we are navigating papunta doon sa lighthouse or doon sa parola kung papalayo tayo ng papalayo doon sa ilaw? Sabihin, there's something wrong. Sabihin, hindi talaga tayo sumasagwan papunta doon sa liwanag. So by implication, hindi tayo magkakaroon ng tunay na relasyon sa Diyos or fellowship sa Diyos if we continue to live in hypocrisy, lie, and sin. So yun yung implication nun. Kung sinasabi natin namumuhay tayo ng mayroong relasyon sa Diyos, hindi po pwedeng kasabay nun, is patuloy pa rin tayong namumuhay sa kasalanan na para bang
Hindi tayo binago ng Diyos. Hindi natin pwedeng pagsilbihan ang dalawang amo. So either mamimili tayo kung sino yung ipaprioritize natin dun sa dalawa. Ang tanong sa atin, tunay na ba tayong kinatagpo ng Diyos? Ang ating paglakad ba ay nakikitaan ng paglakad ng isang tunay na binago ng Diyos? Sa ating mga tahanan, bilang mga magulang, nakikitaan ba tayo ng ating mga mahal sa buhay ng paglakad ng isang anak ng Diyos? Nakikita ba ito sa kung paano natin sila tratuhin? Sa kung paano natin sila ilid? O nagiging sanhi pa tayo ng katisuran doon sa mga mahal natin sa buhay? Tayo bilang mga anak, nakikitaan ba tayo ng pagsunod sa Diyos at sa ating mga magulang? O wala tayong pinagkaiba doon sa mga anak na walang habas bastusin, walang habas suwayin at baliwalain yung kanilang mga magulang? Meron ba tayong, yung bang lakad natin ay merong pagkakaiba sa kung paano lumalakad yung mga tao sa mundo? Tayo lamang yung maaaring mag-test niyan sa ating mga sarili. Tayo lamang yung pwedeng makaalam niyan. Kaya sabi ko nga kanina, this is a test. A test to check if we are really walking, if we really have a genuine faith in God. At yun yung gusto ni Apostle John ditong mangyari. For us to test ourselves. Kasi ayaw natin dumating doon sa point na haharap tayo sa Diyos, paano yung sasabihin sa atin ng Diyos? Di kita kilala. Depart from me, you workers of iniquity. Napakahirap nun. All throughout, we thought tayo ay lumalakad sa kaliwanagan. But then, at the end ng ating buhay, sabihin sa atin ng Panginoon, tumayo ka sa akin, di kita kilala. Ikaw na gumagawa ng kasamaan or kasalanan. That's why, let's take this time. Let's take this opportunity to really check, to really test yung ating mga puso. If it's really right in the sight of God. So that's walking in darkness. And then, the other type of walking na makita natin dito is walking in the light. Walking in the light. Ano yung sinabi sa verse 7? But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Kung babalikan po natin yung sinabi sa 1 John chapter 1, verse 3, so just a few chapters back, sabi doon, that which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. So binanggit doon, ano yung tunay na, or ano yung tunay na uri ng fellowship. So, which we have seen and which we have heard. That was pertaining to the gospel. Yung katotohanan ng buhay ni Kristo Jesus. So dito natin makikita that the basis of a true fellowship ay yung mga naniwala doon sa ebanghelyo ng Diyos. So the gospel of Christ, His death and resurrection, in the obedient and sinless life of Christ, it is the only merit for us to have fellowship with God the Father.
Kasi if it's our own merit, walang mangyayari. It's only the merit of Christ. Yung kanyang ginawa doon sa krus, yung kanyang death and resurrection, and even yung kanyang obedient, sinless life. So, yun lang naman that's the only merit na pwede tayong magkaroon for us to have fellowship, para tayo'y makaharap sa Diyos Ama. Ang tunay na pagsisisi sa ating mga kasalanan at pananampalataya kay Kristo. Ito yung pagkatagpo sa atin ng Diyos. That's the true fellowship. And in Ephesians chapter 5, verse 1 to 10, medyo mahaba. So in Apostle Paul's letter to the saints in Ephesians, it gives us an idea of how to walk in the light as children of light. Sabi niya dito, therefore, be imitators of God. As beloved children, walk in love. Just as Christ also loved you and gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. Verse 3, but sexual immorality or any impurity or greed must not even be mentioned among you, as is proper among the saints, and there must be no filthiness or foolish talk or vulgar joking, which are not fitting, but rather giving of thanks. For this you know with certainty that no sexual immoral or impure or greedy person, which amounts to an idolater, has an inheritance in the kingdom of Christ and God. See that no one deceives you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. In verse 7, sabi dito, therefore, do not become partners with them, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. So ano na ngayon ang panawagan sa atin? Walk as children of light. For the fruit of the light consists of all goodness, righteousness, and truth, as you try to learn what is pleasing to the Lord. So napakalinaw, inilatag ni Apostol Pablo kung paano tayo lalakad. How are we going to walk in the light? Sabi doon, therefore be imitators of God. Kung paano lumakad si Kristo, ganun din tayo lumakad. Sabi dun sa verse 9, the fruit of light consists of all goodness, righteousness, and truth. Sa makatuwid, ang paglakad sa liwanag ay ang paglakad ng kamuka ng paglakad ni Kristo. Ang paglakad ng may katotohanan, kabanalan, at pagsunod sa Diyos. Kung tayong lahat ay lumalakad sa liwanag, tayo ay mayroong pakikiisa sa isa't isa. We have fellowship with one another. Dahil ang Diyos na nagligtas sa atin ay iisa lamang. Hindi tayo maaaring mamuhay mag-isa. So there's no Lone Ranger Christian. Tayo ay nasa isang komunidad ng mga mananampalataya, kaya ganun na lang ang panawagan na sa atin ni Apostol Juan, na mahalin natin at bigyan natin ng pag-ibig ang isa't isa. So that's true fellowship. At ano yung nag-unite sa atin? Sa bawat believers sa Diyos? It is the gospel. Yung gospel of Jesus Christ. Doon sa may bandang part nung verse 7, may makita tayo doon.
And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all our sin. Pag dinuktong natin, but if we walk in the light as He is in the light, so the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. This talks about the daily cleansing that Christ's blood offers if we are walking in the light. Nung tayo ay niligtas ng Diyos, there's two type of sanctification na ibinigay sa atin ng Panginoon. There's immediate sanctification. So yun yung ibinabalabal sa atin ng Diyos, yung kaluwalhati, yung holiness, yung righteousness na meron si Kristo. Kaya pag tinignan tayo ng Panginoong Diyos, so ang nakikita sa atin is yung righteousness ni Christ. And then there's the progressive sanctification, kung saan gradually tayo ay makikitaan ng kabanalan, holy living. Mayroong progress. Dahil alam natin na bilang mga Kristiyano na andito pa sa laman, we will still sin. Tayo ay magkakasala pa din. Kaya nga, ganun na lang yung panawagan ni Apostle John. We are going to move verses more. Sa 1 chapter 1, verse 9, sabi doon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ibig sabihin ba, pag nagkasala tayo, nawawala yung ating kaligtasan? No. Ibig sabihin, naiintindihan ng Diyos na dahil tayo nasa laman pa, we will still sin. Kaya ang panawagan sa atin is the moment you realize you sin at andun yung burden ng sin, is lumapit ka kagad sa Panginoon. Ihingi mo kagad ng tawad yan, huwag mo nang pagtagalin. So dapat natin tandaan na ang panawagan sa atin sa paglakad sa liwanag ay hindi lamang pang isang araw na gawain. Hindi lang to pang isang araw na lalakad ka lang ng may kaliwanag, sa liwanag. Hindi. Ito ay panawagan sa atin araw-araw. Araw-araw tayong lalakad sa liwanag. Hanggang sa, alin ang mauna? Bawian tayo ng buhay or dumating si Kristo. Kaya, ang tanong sa atin, are we walking in the light? Or are we walking still in darkness? Tayo lang yung makakasagot niyan sa ating mga sarili. Kasi, can only test yung mga sarili natin. I cannot test yourselves. Kayo lamang yung makakasagot niyan sa inyong mga sarili. So let's test ourselves. Talagang saliksikin natin yung ating mga puso kung tayo nga ba talaga ay lumalakad sa liwanag. If we really have that genuine Christian faith. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord, thank you so much, Lord, sa maikling